Hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And finally, nagbalik na sa akin ang kapangyarihan na makapagtanong sa ating pinakamamahal na bisita. Walang iba kundi si Father Hans Magdurulang. Yeah, hi! Thank you, Diyos ko. Hindi mo sinabi sa revenge day pala ngayon. Thank you, Doc. Alam nyo, habang umiinom kayo ng mainit na tsaa, ipapakilala ko lang sa inyo. Kasi lagi nating kabiruan si Father Hans at alam ko nag-enjoy kayo super nung birthday celebration. Pero tuloy-tuloy lang ho ang celebration. Siya po ay pangatlo sa magkakapatid. Mga magulang niya ay senior citizens na at kilala nyo nga, di ba? Napanood niyo na sila. Nagtapos siya sa San Carlos Seminary. Siya ang parish priest ng Our Lady of the Assumption Parish sa Leverisa po yan. At isa siya sa mga pioneer in-house talents ng longest running show ng TV Maria, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Siya rin ang co-host sa cooking show ng TV Maria na Tastimony. Please welcome Father Hans Magdurulang. Thank you! Salamat, Doc! Wow! Magandang araw po sa inyong lahat. So, Father, talaga naman Kinabahan napaka-special ng araw na ngayon, ha? Ano ba meron? Ano bang meron? Ano ba yung... Ikaw ang magre-reveal, Father. 15... sweldo? Alam mo, Father, dito sa ating programa ng mga seniors, hindi dito gender reveal. Ang meron dito, age reveal. Hala, grabe so, naman. kung paano kita pinagbigyan last Monday, ikaw ngayon ang mag-age reveal. October 15, 44 years ago, isinilang ang pinakamabuting anak ng nanay at tatay ko. Today is my birthday. Grabe, diba? Let us praise the Lord. And give Him thanks! Grabe na to, Father, no? Parang blessed na blessed ang October. Oo nga. Pero alam ko, deboto ka rin ni Saint Therese, di ba? Of the Child Jesus. Ito, nasa likod ko siya. Ayan. Saint Therese. At meron din si Mother Teresa. Of course. May relevance ba sa kanya ang month of October kay Teresa of Calcutta? Yeah, kung di ako nagkakamali, si Teresa of Calcutta ay na-inspired din ni Saint Therese. Nabuhay ni Saint Therese. Kaya nga, si Saint Therese yun, di ba? Little things, di ba? Yung sasabi sa atin ni Saint Therese. At si Mother Teresa, ganun din. Yung bang gawin natin yung maging mabuti at dakila tayo sa maliliit na paraan, sa maliliit na bagay lang. Kaya at saka yung pagmamahal din ni Mother Teresa sa maliliit na tao, sa mahihirap na tao, ay nagmula rin sa inspirasyon niya kay Saint Therese of the Child Jesus. So, Father Hans, mako-consider mo ba na ang aging community ay maliliit din na tao? Siguro ay dumadami yung, hindi lang yung maliliit na tao, dumadami pa rin naman, masasabi ko, hindi yung maliliit na tao dahil mahihirap, maraming mahihirap. Ako, I still believe every day na growing din yung mga malalaking tao because of their big heart, because of their generosity and goodness. Yun ang, ako sa akin paniniwala, nandun pa rin na marami pa rin mabubuting tao naman. At sa kabutihang ng mga tao, ikaw naman yung nag-e-extend ng helping hand sa kanila. Pero nabanggit ko na sa introduction na ang mom and dad mo ay seniors na rin di ba? So ikaw ba na e-extend mo rin ba ang iyong helping hand sa kanila? O sila rin ang nag-e-extend sa'yo, katuwang mo sila sa pagmamonitor at pag-asikaso sa mga maliliit na tao? Alam mo, Doc, hanggang ngayon, I always believe this na hindi naman matatapos ang pagiging magulang nila sa atin. They will still be our parents. Hindi dahil tayo na ang gumagastos sa bahay, bumibili ng gamot nila, nagbabayad ng mga expenses, ay magbabaliktad na. No. Sila pa rin ang magulang natin. Kaya hindi natin matatanggal sa kanila yung pagiging magulang na andyan yung mag-text pa rin, nandyan yung bigla kang gugulatin na nandyan sila. Pero alam mo, nakakatuwa yung biyaya ng Diyos sa puso ng bawat magulang, ang lakas makaramdam. Ang lakas makaramdam. Siyempre tayong mga anak na hanggat maaari, wag na natin sabihin sa kanila
Pero magugulat na lang ako, nag-text, kamusta ka, Toy? Gusto ko sana umiyak, gusto ko sabihin na kung alam nyo lang, hindi ako okay. Pero siyempre ikaw, okay lang po. Pero yun nun eh. Pero nandun pa rin yung pakiramdam nila. But then, sila ay helping hand ko rin sa pagmi-mission ngayon. Na nandun yung, kapag meron ako mga project sa simbahan din, magbibigay yan ng, ay Toy, magbibigay, hanggang kasi Toy ang tawag ng nanay ko sa akin, Toy, magbibigay din kami ng bigas, magbibigay din kami ng noodles. Nandun pa rin. So nakikita ko yung, sila ay bahagi na ng pagmimisyon na ito. Magkahawak pa rin yung kamay namin. Yun yung maganda siguro na, kaya siguro Hans ang pinangalan sa akin ng lolo ko no? Dadating yung araw na kailangan kong kumapit din. Kasi yung kamay ko na tumutulong ay kamay din na umaabot ng tulong. So ang ganda ng kwento mo, Father, kasi 44 years ng buhay mo, sila ang katuwang mo. Sila yung kaagapay mo, kahawak mo ang kamay. Pero dumadating din ba sa stage ng buhay mo na natatakot ka sa mga maaaring mangyari sa mama mo at saka kay Apang? Sa totoo lang, Dok, ito, matagal ko na itong sinare mo sa akin last time, di ba, yung takot ng fear of death. Nandun din. Kaya nga, aaminin ko po sa inyo, no, di ko alam kung napakasalbahe kong anak nito na dati po talaga, sabi ko, Lord, sana, mauna akong mawala. Kasi baka hindi ko kaya na, na mawala sila kagad. Pero dumating yung time na parang, paano kung ako ang mauna, maaalagaan kaya sila ng mabuti? Yung bang pagpapahalaga ko, pag-aalaga ko, sabihin na natin napaka-yabang ko namang anak sa mga kapatid ko, no? Pero nandun yung fear na mabibigay kaya nila yung sakripisyo, yung pag-aalaga, yung pangunawang na ibibigay ko ngayon sa mga parents ko. Kaya sabi ko, Lord, sige sila na lang mauna. Okay talaga. Hindi pero sabi ko, sige Lord, tatanggapin ko po kung sakaling mauna sila. Kasi kayo ni Kuya Noel, ang talo nyo, sino ba una, di ba? Pero totoo po ito mga kapatid, no? Ito po hindi dahil sa ako'y visit na sa kanila. Hindi. Nandun yung pagmamahal pa rin na baka hindi nila maalagaan ng mabuti. Kaya kumauna man sila, kahit masakit, madungkot, yung kakayanin ko eh. I mean, malalampasan ko. Pero yung natatakot ako na pag ako na unang nawala, yung lungkot nila, ito nag-a-assume lang naman ako na malulungkot sila. Nag-a-assume lang naman ako na sila yung malulungkot pag ako nawala. Pero hindi, to be honest, walang biro hope. Natakot ako na baka hindi nila kayanin na mahirapan sila. Father Hans, salamat sa pagbubukas ng iyong puso. Kasi ngayon, naririnig namin Pakita ko lang unang nanay tatay. naririnig ka namin ngayon on your birthday. Yeah. No? Sa araw na ito ng kapanganakan mo, na ang pinag-uusapan natin ay kamatayan. So very human, kasi ang pinakikita mo sa amin, hindi lang yung side ng isang pare na si Father Hans, kundi pinakita mo rin sa amin yung side naman ng pagiging anak. Kasi bago ka naging pare, anak muna. Yeah. At bago ka naging anak, tao muna. At yung human side mo, nagpapakita rin ng mga takot mo. Sabi namin kasi pag pare, hindi takot sa kamatayan no? Pero sa'yo, big deal din pala Human yun as we are. na pwede rin pag-isipan talaga. So lolos and lolas, let us also expect na tayo rin naman, may mga ganong episodes na iniisip natin, paano kung ako mauna? Paano kung siya yung mauna? Hindi naman dahil fatalistic yung attitude natin, pero yan yung mga katanungan pag araw ng kapanganakan Kasi kung may kapanganakan, meron din naman pagtatapos ang buhay. Kaya for the past 44 years, you've been blessed with good parents. Wow. So meron ka Amen. bang i-address sa iyong mga Momsi and Apang Okay, Aling Hilda. on your birthday? Of course, maraming salamat sa araw na ito para bang this is the best day. Of course, every day. Kagaya na sabi nyo nga po, we celebrate our life kay Mama, kay Apang. Nung Thanksgiving ko, naalala ko na lang po, ito lang i-share ko. Nung Thanksgiving ko, ordination, first Mass sa Our Lady of Fatima sa Bacood. Ito ang dinasal ko noon. Kasi si Apang ay aking second father. Ang dinasal ko lang noon, Lord, thank you kasi binigay mo sa akin si Mama at si Daddy. Thank you dahil hindi mo pinabayaan si Mama. Kahit maagang nawala si Daddy, binigay mo si Apang na nakasama namin magkakapatid. So,
Si Mama, si Apang, isa lang ang dalawang salita na paborito ko na hindi mapaghihiwalay sa kanila. Love and sacrifice. They are indeed, for me, ang model, ang the best description and definition of the word love and sacrifice. On the lighter note, Father, parang Batman and Robin lang ang dating yan. Oh. Ang love and sacrifice. Yes. So you cannot love without sacrifice Oh. and you cannot sacrifice without love. Saka ano rin, John and Marcia. Kasi nga nag-away-away din sila, nagtatalo-talo. Pero in the end, ayun, love-love Ano pa ba, rin si nila. Apang ba dyan puruntong talaga? Hindi. Marunong sila magbigay. Pag may ulo ng isa, tahimik yung isa, di ba? Oo. Pero saka naman, Dok, tungkol doon sa kamatayan, ang kamatayan hindi laging kinakatakutan lang, kundi ang kamatayan araw-araw pinaghahandaan. Lolos and lolas, may assignment tayo. Pinaghahandaan ko. Oo. Para naman nananakot tayo no? Pero maganda talaga yung pananaw na paghandaan. Oo. Para, Father, walang regrets na hahabulin. Yeah. So, possible ba yon na maabot natin yung endpoint na wala kang panghihinayangan sa nakalipas kung meron tayong paghahanda na gagampanan? Siguro yung paghahanda is not lang yung physical, no? Not lang yung mental, dahil baka marami na tayong malilimutan. Pero yung magandang paghahanda sa ating wakas, no? We do not know when, where, and how will it happen. But one thing for sure, it will come. May hangganan ang lahat. Ang mahalaga lang, yung matandang kanta, total ito pang senior din, Yes po. minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kaya anumang mabuti, maganda, tama, masayang magagawa mo, gawin mo na. Gawin mo na. Yung regrets, siguro, regrets lang na hindi ka nabigyan nito, hindi ka nakarating doon, hindi ka nakagaroon ng ganito. Pero siguro the greatest regret is for us not to be able to love. For us to fail to do yung mabuti, yung maganda, yung tama na magagawa mo. Kaya yung pong pangunghusga, yung pong paninino at pagtitimbang ng mga tao sa atin, yan po ay secondary lang. So, Father Hans, ngayon sa iyong kaarawan, ang gusto kong bigyan parangal ay ang Mami Hilda at si Apang. At si Daddy Imo, At yung si daddy ko. sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, di ba? Kasi you are who you are now because of your parents, ang mga taong nagpalaki sa'yo. Kaya yung regret, siguro na ibubulong ng isang ina at isang ama na nagpalaki sa'yo na may panghihinayang sa mga lumipas na panahong hindi ka kasama matulog, Yeah. hindi ka kasama sa bahay, hindi ka nayayakap, sa mga panahong nilalagnat ka, wala sila doon para pahiran ka ng Vicks Vaporub. Wow. Pero, Nag-sponsor ka pa. Sige. pero ang haplos na yun ng pagmamahal, walang regrets kasi alam nila na sa likod nun ng panghihinayang, nagbunga ito. Yeah. Pagkat ikaw ngayon ay isang ganap na pare. Wow. So, Father, inumuna tayo ng tsaa Yes. kasi abangan nyo naman, kasi hindi lang ito ang pinagdiriwang ni Father sa araw na ito. May lilingunin din tayo nitong mga nakalipas na araw. Magbabalik po kami. Let us praise the Lord. And give Him So, thanks. tulad ng aking sinabi, hindi lamang kapanganakan ng pinagdiriwang ni Father ngayon sa araw na ito, pero nung nakalipas na araw, iyong anniversary. Yes, So, thank ilang you. taon na pong pare si Father Hans? 17, kung di ako nagkakamali. 2008. Okay. Mahina ako. So, Tama, compute talaga, 17. So, congratulations, Thank Father. you. Salamat Let sa us Diyos. praise the Lord. And give Him thanks. To God Kasi- be the glory. Yes, kasi yan struggle din yan, Father. Yes. Challenge din yan, yung call to faithfulness na tinatawag natin. Hiramin ko lang po yung sinabi kasi favorite natin si Saint Mother Teresa of Calcutta. Okay. Ang sabi niya, one of the realities we're all called to go through is to move from repulsion to compassion and from compassion to wonderment. Kaya ko yan naitanong sa'yo at kinote ko siya kasi parang ito yung progress ng buhay mo, Father. From repulsion to compassion, compassion to wonderment. So parang sa'yo, laging new day. Sa'yo, parang laging new mission. So ang gusto kong unang itanong, nung naging pari ka, talaga bang umapaw ang kaligayahan ng iyong magulang?
Kasi meron ako dating nabigyan ng recollection ng mga magulang ho. Magulang sila ng mga magiging deacon. Oh. Sa kanila, nag-aagaw po yung saya at saka yung takot. Yung saya na deacon na. Pero yung takot na, paano na yung anak ko? Sino mag-aalaga dyan? Pagka tumanda, paano pag nagutom yan? So, babalik ko yung tanong. Nung araw na naordinahan ka, saya ba? Wala nang takot ang iyong magulang? Ako, ayoko namang pangunahan nanay ko kung di rin siya natatakot. Ano? Pero, Doc, alam niyo po ito na kung meron man po sigurong isang dahilan daw noon para hindi po ako maordinahan din ay yung aking kalusugan. At siguro yun lang po yung simula nung ako isinilang eh. Nandun na yung parang katambal na ho, wag naman sana, no? Pero parang nandun na yung kahinaan ng aking katawang kalusugan. Kaya I think until now, nandun yung fear niya na magkasakit ako. Pero nung ordination, think masaya naman siya. Kasi ganda ng makeup niya, ganda ng suot niya. Parang saya-saya naman nila. Parang yung joy nandun. No? Parang kasi siguro kung malungkot siya, baka nagpambahay lang. No? Pero I mean, masaya siya at lagi naman siya sabi yan. Pero hindi siguro mawawala sa magulang yung takot. Yung takot hindi dahil takot na baka magkamali siya, takot na baka hindi siya tanggapin, pero yung takot na baka masaktan siya. Yun lang yung takot niya. I think hindi mawawala yun sa puso ng isang magulang, yung baka masaktan yung aking anak. No? But I believe there is joy na kay mama na kita ko naman yun nung kanyang... Kasi Dok, nung papasok ako, ayaw niya talaga na pumasok ako sa seminaryo. Tapos nung lalabas na ako, nung gusto ko na lumabas naman, ayaw naman niya. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ano ba talagang gusto ko? Nung papasok ako, ayaw mo. Nung lalabas ako, ayaw mo na. Pero sabi niya, kaya mo yan. Then magdasal ka. So, yun yung time na ibinagkaloob na niya ako sa Diyos. Ipinagkatiwala niya ako sa Diyos. And nung nagkasakit ako, nahirapan ako sa seminary, nandun sila. Hindi sila, nung pinagbigyan ako ng seminaryo na ipagpatuloy yung aking pagpaparis sa kabila ng aking naging kondisyon at sitwasyon noon, di naman tumutuloy sila, mama. Nandun sila. Nagpirma lang siya ng waiver. No. Pero nandun siya. I believe there is the joy in her heart. Amen. So talagang pinanghawakan niya kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo at sinuportahan niya yon. Kahit minsan nangunguna pa rin yung pagiging nanay Ang nanay syempre protective para sa kanyang mga anak. So masasabi natin, Father, na pag ikaw may bagong assignment, ang role talaga nila sa iyo, support ever, 100%. Literal, Doc. Si tatay ko tagahakot ng gamit ko, kasama yung kapatid ko. Si mama magutom lang ako, may sapi na yung kama ko. May kurtina na ako, mga binurdan niya. Pero hanggang ngayon, literal yung support nila. And kung paano, nung ako'y seminarista sa San Carlos Seminary, kung paano halos linggo-linggo, dumadalaw sila sa akin, Doc. Meron ng isang kiosk dyan na parang naging kiosk na ng pamilya namin, Doc. Buhay pa ba? Buhay pa? Nandun pa, Doc. No? Talagang yung dinadalaw nila ko hanggang ngayon, Doc. Kung saan ako kung saan ako naka-assign, no? They will try their best. Although, syempre, malalaki na yung mga kapatid ko, may mga kanya-kanya na rin silang mga trabaho rin, responsibilidad. Pero minsan, kahit dalawa lang sila, si mama at si apang, dadalaw yan, pupunta yan, go pa rin, sisimba sa akin kung hanggat kaya. No? So, nandun pa rin yung support. No? Grabe. Ganyan ho ang pagmamahal ng mga lolos and lolas na natin. Kahit senior citizens na, kaya pa rin magsakripisyo dahil sa kanilang pagmamahal. Yes. Pero Father Hans, masyado kang mabiyaya. Hindi lang pamilya ang sumusuporta sa iyo, hindi lang mga parishioners. Kumusta naman? Ano ba yung Hands to Heaven? Isang malaking biyaya yan sa buhay mo. Una po sa lahat, nais ko pong ipaalam sa inyo, yung Hans po, hindi po yung pangalan ko, kundi Hans kamay, no? H-A-N-D-S, no? Baka Hans, meron nga ako, pasalamatan po natin ang Hands for Heaven. Naman, hindi na ako sa langit. Sabi ko, pinatay na ako kaagad.
Hands to heaven. Ganito rin, Dok, mabilis lang na paliwanag. Ako po yung mga kabataang nakasama ko maglingkod sa Espiritu Santo sa Tayuman. Sila'y tumatanda na, magkakaibigan kami, sumusuporta sila hanggang ngayon, may trabaho na sila sa mga apostolate natin, sa mga pastoral works natin. Na ako'y namulat din, lalo na sa mga kaibigan kong mother sa Missionaries of Charity sa Tayuman. At hanggang ako'y nung malipat na, nandun pa rin kami sa pagtulong. So, habang kumakain kami sa isang restaurant, sabi nila, Father, sana lagyan naman natin ng pangalan yung grupo natin, no? So, ano kayo maganda? So, ginawa namin yung Hands to Heaven. Yan ay nagsimula nung pagputok ng Bulkang Taal. Kaya po, lagyan namin pangalan. After ng Bulkang Taal, pandemic. Hanggang sa nabuo itong Hands to Heaven. So, Father, 2020 yan? Kung di ako No? nagkakamali, Kasi ang pagputok Dok. ng bulkan nun ay Enero, January yan eh. Yes, So, 2020. Dok. And then, dinala na namin yung pangalan na iyon. Na para, hindi lang ako, hindi lang sila, isang volunteer po ito ng mga laiko. Karamihan mga young professionals, no? Nung nagsimula po ito. So, yung Hands to Heaven ay para kaming mga kamay na umaabot ng biyaya at mga kamay na nag-aabot ng biyaya. So, pandemic time, tumulong tayo nung nasa San Felipe area ko that time. Hindi ko talaga alam, Dok, kung saan ang galing yung aking drive. So, ibig sabihin, Father, napapanood ka namin nun eh. Talagang wala kang takot sa gitna ng pandemya, namimigay ka talaga ng tulong sa mga tricycle drivers, mga Hospital. grab drivers, delivery, ano. Di ba kung saan-saan kang sulok, nagpupunta talaga nun. Saan mo nga hinugot talaga yung lakas ng kalooban nun? Eh, nasa masakitin ka, sabi mo nga. Comorbidity meron. May comorbidity. Pero ba't kinaya mo yun to go out of your way and really extend yourself to others? Well, una ho, salamat kay Father Mon Merino, ang aking parish priest that time na pinayagan niya ako dahil alam niya rin na sakitin din ho ako noon. Pero, totoo yun, Doc, di ko alam kung paano nagsimula rin. I think, nung nanonood ako ng news, may nasabi sa nasan ang simbahan? Oh, Doc, naalala ko po yan. Nung sa social media, nasan ang simbahan ngayon? So sabi ko, oh nga, ano ba magagawa natin? So kinausap ko yung mga youth volunteers. Ang ginawa ho namin, nagsimula na kami doon sa inumin, saging, tinapay. So gagawin namin, Dok, kasi Simple nga, lang, bawal simple lumabas lang. eh. So gagawin namin, Dok, nado kami sa pa rin, teritoryo ng bakod ng San Felipe. Pag walang pulis, lumalabas kami sa bangketa, inaabangan namin yung mga riders. Tapos pag mayroon dadaan, atras kami, nasa loob po kami. Sabi namin, hindi po kami nasa labas, nasa loob po. Hanggang sa napansin na po ito ng local government ng Mandaluyong, binigyan kami ng ID na ng authority ba yun na lumabas para magbigay diyan hanggang sa ibang lugar na rin, ibang cities, sa ibang probinsya na rin. I think doon hinanap ang simbahan. Eh siguro hindi ko alam, Dok. Baka nasa yung passion ba? Baka binuhay ng Diyos eh. So, Father, ang nakakatuwa dito, Hands to Heaven, ito ay pinanganak panahon ng Taal, pagbuga ng usok ng Taal, yung eruption na yan. Pero ang nag-erupt ay grasya ng Diyos. Amen. At yung kamay mo na isang pari, talagang binasbasan yan nilagyan ng oil ang inyong kamay, na talagang pinahiran yan talaga para sagrado. Ito yung kamay din na umabot sa langit para maibaba muli sa lupa. At gusto kong i-extend ng pasasalamat sa iyo at yung mga laiko na katuwang mo. Kasi you made heaven possible here on earth. Wow, talaga naman. St. Teresa. Oo, totoo yun, Father. From the bottom of our hearts. At alam ko na ang lahat ng taong natulungan nyo, hindi ka naman nagpapa-video, hindi ka naman nagdo-document, pero marami sila na naabutan mo ng tulong. At yun ay kamay ng Diyos, na naramdaman nila talaga galing sa puso, at ang daming sumusuporta sa iyo. So, mga lolos and lolas, hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Tama ba, Father Hans? Yeah, tama sa po. mga pinagdaraanan. At siguro, anyayahan mo sila na susuporta din sila para hindi lang sila yung mag-aabang ng biyaya ng Diyos. Una, tama po, Dok. Salamat po sa mga laiko na nakasama ko po sa pagmimission na ito. Well, nabanggit niyo po na, yes, may mga documentation at videos, pero ito po ay paraan namin para magpasalamat sa mga tumutulong. At tama po kayo, Dok. Inaanyayahan po pa rin namin kayo. Hindi lang sa Hands to Heaven, sabi nga ni Mother Teresa, you can find your own Calcutta. Meaning to say, hindi mo kinakailangan na mag-antay ng kalamidad, hindi mo kinakailangan na mag-join sa isang malaking volunteer group. Kung nasaan ka,
nandoon ang iyong kalkutan, nandoon ang langit. Nandoon ang Panginoon na humihingi sa atin, nakikiusap sa atin, nag-iimbita sa atin. Then, whatever good little acts of charity that you can do, first of all, to your community, your first community, your family. And then, sa abot ng ating makakaya, ng ating lakas na. So, ang ganda naman yan, Father Hans. So, panandalian, iinom muna kami ng tsaa kasi binigyan mo kami ng assignment. Find your own Calcutta. Hahanapin muna namin, Father, ha? So, lolos and lolas, inom tayo at dapat sa aming pagbabalik, alam nyo na kung saan yung Calcutta ninyo. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, lolos and lolas, dalawa ang pinagpapasalamat natin sa araw na ito. Ang kaarawan ni Father Hans, happy birthday, Father. Thank at yung you. kanyang anniversary nung nakalipas na October linggo, 11. October 11. So, magkasunod kasi, no? Yes. October 11 and October 15, parehong sagradong araw sa buhay ni Father Hans, kung saan ang naging mission niya na ay abutin ang langit para ibigay dito sa lupa. At dahil ngayon, Father, ikaw naman ang gugulatin namin. So kung ako kinantahan mo, kakanta rin kami. Wow, Kaya lang hindi kita talaga ba? papipiliin ng ice cream o cake. Walang choice. Ang papipiliin ko sa'yo, kape o donut. Kantahan natin. Happy Wow! Thank you! Salamat po! Bakit ba ganyan? Salamat po, So, Doktora. paano syempre dapat surprise Buksan? di ba? Kailangan buksan. Buksan? Yan. Ala, baka naman portrait ko to. Buksan ng maibigan. Ala! O, di ba? Kinakabahan ako, Baka... Dok, sana magandang picture ko ito, Ay, titingnan natin, Father. Ala, nakataligod pa nga. O, Ala! diba? Talagang surprise. Dok, salamat. Secret, hindi mo makita, Wow, parang Hindi niya paborito ko to. matagpuan. Parang gusto ko ito, Dok. Kape o donut? Wow! Dok, parang gusto ko mag-change ng career. Parang gusto ko mag-DI. Hindi. Siyempre, Wow! i-reveal. Thank diba? you. Iko-close up Salamat. talaga. Wow, Father ayan, Hans na Father Hans yan. Oo May nga, mga simbolo yan, Father. Wow, okay. Tingnan mo, yung oras. Bakit 11:30 ng buhay? Kasi pag alas 12, lagi nating hinahabol ang alas 12. Oh. So sa buhay mo, sa mga pinagdaanan mo, health-wise, lagi ka naghahabol ng panahon. Seminary days, yung mga biglaang operasyon ng mata, mga biglaang pag-ano dyan, ng mga stones, di ba? Hinahabol natin ng alas 12 Yes. ng ating Nagmamadali. buhay. At pangalawa, tignan mo, nakaupo ka, pero nakapula ka ngayon. Kasi sa lahat ng karanasan namin with TV Maria, talagang pag-costume, laging itim lang ang suot ni Father Hans. Kaya ngayon, kahit sa picture mo lang, Nagulat ako. magkaroon ng kulay. Dok, ang nagpupula, iyong Dok, eh. outfit. I Yeah. know. Sign of martyrdom. Yes. At ang iyong favorite saint. Of course. Di ba? Siya ang kasama mo dyan. Yeah. At sa pag-inom niya ng kape, anong katerno ng kape, Bakit Father? donut? Bakit nga donut? Kasi... Bakit, Father? Kailangan ko ba ikwento? Yes. Kailangan mo i-reveal yan. May Once upon a magandang time, kwento. once upon a time kasi, nangako ako sa aking mga youth dito sa Assumption, habang kami pinag-team building dito, kami umorder. Sa mga bandaling sabi ho, medyo may kapatid tayo na nangailangan siguro, kaya hindi ho dumating yung aming in-order, pero nakuha yung bayad. Correct. Kaya, Pero ang sabi ko na kila doktora, yaman na Dok, kasi una, baka naman natapon, baka naman kailangan, gusto nila, yun na lang. Bibili na lang tayo.
Alam nyo, kaya kasama ho yun talaga sa picture, sa portrait na to, kasi maraming naging revelasyon dahil lang sa donut. Hindi na natin sasabihin kung anong brand. Pero Hindi naka-drawing na, dito. Pati yung delivery, hindi na rin natin Yes, sasabihin. wag na. Pero naging maganda siyang eye-opener. Naloko talaga si Father. Ha? Yun na diretso, ha? Lolos and lolas, kaya mag-iingat. Oo, Nabudol siya scam. talaga. Yeah, Kasi yeah. nakuha yung bayad, kompleto ang bayad, kinlaim na na-deliver. Ang masaklap doon, yung frustration ng mga taong gustong pakainin ni Father Hans. Kasi they made well eh. Nag-perform sila talaga, binigay nila yung 100% nila. So ano ba naman yung extra joy lang na magkaroon ng matamis sa kanilang hapon na pag-uwi, pero na-deprive yung mga bata. Pero alam nyo kami, ang natuklasan namin doon ay, totoo yung sinasabi ni Father Hans, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan. Ulitin ko, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan. Alam niyo ba, kami, yung buong staff, in support sa Kanya, Father, puntahan natin yung donut store. Magtanong lang tayo kung mababawi natin or bigyan ka ng donut. Kasi nag-aabang talaga yung frustration, di namin kayang tumbasan yun eh. Di ba naglalaway na sila na may kakainin, biglang wala. Sugod kami. Kaya lang alam nyo, si Father Hans, quiet lang siya. Ang sinasabi niya talaga, hindi, doktora, palagay ko nangangailangan. Baka talagang gipit na gipit yung tao, pabayaan na natin. Hindi, Father, magtatanong lang naman tayo. Pagpunta doon, di kami bida-bida, di ba? Kami nagtanong, si Father hindi nagsasalita. Kamukat-mukat nyo, kilala si Father. At ang sabi, Father Hans, kayo po si Father Hans? Oo, siya si Father Hans. Bakit mo alam? Siya yung nag-order. Hindi, kasi yung anak ko po sa Kristan. Pamano po? Nagpa-picture pa nga. Kaya kami tawa ng tawa. Pero Father Hans, yan ay magandang paalaala mo sa amin. More than the donuts na pinakain mo kami at kape na pinainom kami, hindi yon ang mag-i-stay sa amin. Kundi yung kabaitan mo, your kindness, dun sa puntong yon na pwede kang magalit, pwede kang mag-demand because ikaw yung nasa tama. That is justice. Pero sa'yo, what preceded justice was your kindness, your love. At saludo ko sa iyo, sa lahat ng ito, simbolo lang ang donut. Lagi kang matamis pagharap sa tao, kahit na sa likod nun may kapaitan na pinagdaraanan, whether physical yan or sa anumang paraan. But thank you, Father. Salamat sa pagiging mabuting tao mo. Ang mabuting tao, magiging mabuting anak. Ang mabuting anak, magiging mabuting pare. Salamat. So, package siya eh. So, hindi pwedeng mabuti lang pare, pero hindi mabuting tao. So, from the bottom of our hearts, from 20%, marami pong salamat, Father. And we will request you today, on your birthday, to give us your blessing. Yeah, Dr. Gaines, thank you. Sa Lay Force, sa TV Maria, maraming salamat po. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the gift of life. Thank you for the gift of our vocation and mission. Continue to be with us as we continue to give your hand not only to the needy, but also to those who are able to share. Grant them, Lord, the generosity, and grant them, Lord, the reward for all their goodness and sacrifices. And we give back to you all the glory and praise. Mama Mary, be with us and guide us. May the blessings of Almighty God be always upon you and your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks! Salamat, Father Hans. Thank you.